Yan, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV muna ko po. Ito na, pabigat na ng pabigat ang kinakarap na problema nitong si Senador Rapi Tulfo. Paano ba naman kasi? Mas dumami pa ang pumirma sa manifesto na kinukundi na nga ng mga retiradong general itong patuloy pa rin pangbabastos at panginsulto ni Senador Rapi Tulfo sa mga kapulisan at mga kasundaluhan. Ito nga si General Magalong, hindi na rin katiis, at pumirma na rin sa manifesto na kinukundi na nga nito itong si Senador Rapi Tulfo dahil nga nakikita siguro ni General Magalong na talagang binabastos naman talaga ni Senador Rapi Tulfo itong mga kapulisan at mga kasundaluhan. Kitang-kita din naman natin sa mga ginagawang Senate hearing, kahit yung mga kababayan natin, andyan yung mga komento nila na sinasabi na bastos talaga yan si Senador Rapi Tulfo, walang galang yan, hindi yan pwedeng magiging presidente kahit kasi nga didiktahan lang niya lahat ng tao, para bang siya na lang ang may alam sa batas, siya na lang yung gustong masusunod. Kung anong gusto niya sabihin, kailangan mong gawin para hindi ka mumurahin. Sino nga mga kababayan yung si Pip, si Kanlog, talagang gusto niyang magpakasal doon sa isang babae. Ayaw naman yung sundalo. Mapipilit mo ba yung tao na ayaw magpakasal? Ano ka? Anong klaseng tao ka? Ba't ganun ka? Mamimilit ka? Ayaw ng tao magpakasal. Talagang pinagmumura mo pa, sinasabihan mo, duwag ka. Yung mama tuloy, yung sundalo tuloy, namatay sa labanan. Siguro napahiya nga. At doon niya, siguro naisip na, sige, magpakitang gilas ako, makipagbakbakan ako, sakaling mabuhay ako dito, ipagmayabang ko kay Senador Rapi Tulfo na, ito, matapang ako, ang dami kong napatay na mga terorista. Nakipaglaban sa mga terorista, mga kababayan, pero sinabihang, duwag ka. Sinabihan na nga siya, sir, tika lang kasi nasa ako, may babalikan lang ako, nasa critical kaming area. Tapos ganun lang yung sinasabi ni Senador Rapi Tulfo, talagang nakakadismaya, mga kababayan. Yun ang wag na natin itong patagalin, sabay-sabay na natin itong panoorin. Bigyan ko kayo ng update ngayon tungkol sa dalawang manifesto ng mga PMA graduates. Ang unang manifesto yung pagkundina kay Senator Rapi Tulfo, yung tinawag niyang duwag, si Private First Class Raymond Canlog, na later on namatay sa labanan sa Maguindanao, namatay siyang isang bayani. That was mga 5 or 6 days ago, yung manifesto na yan. Umiikot pa rin hanggang ngayon. Ilan ang nakapirma. And then mga 2 days ago, may another manifesto. Nagsisirculate din among PMA graduates. Manifesto naman condemning BP Sara for her silence. Wala siyang imik, wala siyang comment tungkol sa nangyayari sa West Philippine Sea. So, dalawang manifesto. Okay, unahin ko lang muna, i-update ko kayo sa yung naunang manifesto, yung condemning Senator Rapi Tulfo. Nako, hindi na mapigilan, padami ng padami. Compare natin yung unang manifesto ng PMAers last year, yung panawagan para palayain si Ka Eric at Doc Padon. Sa isang araw, halos 200 ang pumirma. Then, dahil sa napakalakas ang dating ng manifesto ng mga PMAers, yun, pinalayas kaagad si Ka Eric at Doc Padon. So, maraming nagreklamong PMAers dahil hindi pa ako nakapirma. Nasaan na yon? Grabe. So, ito, mas grabe ito ngayon dahil sa aking re-research. After 5 or 6 days na pag-ikot among PMAers, specifically retired kasi yung mga active gustong pumirma, kailang hindi pwede yung active, retired lang. Umabot na po 500 plus na ang nakapirma sa manifesto condemning yung pagtawag ni Senator Tulfo na duwag ang isang bayaning sundalo na namatay sa labanan. Tinignan ko yung listahan, nireview ko. Nako, ang isang pumirma doon
Mayor. Bakit Mayor pumirma? Hindi basta-basta Mayor. Mayor Benji Binamin Magalong, Class 82. Yun. Hindi siya basta-basta Mayor. Mayroon bang Mayor na PMA graduate? Wala ata. The only Mayor in the Philippines, correct me if I'm wrong, the only Mayor sa Pilipinas na PMA graduate is Mayor Benji Magalong. Napaka taas po ang respeto ng mga men and women in uniform kay Mayor Benji General Magalong. Pumirma siya, number 233 siya sa listahan. Kaya nung nakita ko yung pangalan niya, sabi ko, wow, nakakatuwa naman ito. Sabi ko, legend itong si General Magalong. Nung panahon ni Pinoy, yung Mamasapano Massacre. So, inimbestigahan. Ang nag-imbestiga, ang head sa investigation panel ba ng PNP, si General Magalong. So, nung tapos ng investigation, ay parang lumalabas na may si Pinoy, presidente. Parang madadamay. Nako, ito pang nangyari. Kinausap si General Magalong na tanggalin mo yung ng presidente at maging PNP chief ka. Ang gandang offer nun. Pag ordinaryong tao yun o general, wala na. Tinanggap na yung offer. PNP chief na. But doon, yun po ang legacy ni General Magalong. Yung kanyang character, integrity. Pinaliwala niya yung pagiging PNP chief niya. Sinunod niya yung tama. Kung ano yung findings nila, yun ang pinirma niya. Yun ang lumabas sa report na may kapalpakan ang presidente. Yun po ang General Mayor Magalong. Kaya tuwan-tuwa po ako na kasama siya sa pumirma. Kasi sino man naman ang hindi magagalit? Tawagin mong duwag ang isang bayani sa post ni General Romeo Pocis ng Air Force General ito. Yung last word daw ni PFC Canlog, yung labanan parang lumalabas na outnumbered sila. Ganito sana, ganito ang sabi niya sa mga kasama niya, mag-withdraw na kayo. Maiwan ako. I will cover you with fire. Matapang. So, pina-withdraw niya yung mga kasama niya. Siya nagpaiwan, ito na kung may kasama, siya ang nag-hold the line. O di, sinakripisyo niya yung buhay niya. Yun, namatay, bayani. Duwag ba yun? Nakakaiyak na kwento, nakakasakit damdamin. Isang bayani, tawagin duwag. Okay, balik tayo sa pumirma. May nakita ko doon isang PNP Chief, General Rason. Tapos isang Coast Guard Admiral, 4-star Admiral, kalimutan ko yung pangalan. Tapos 5 AFP Chief of Staff. Yung matandaanan ko lang is Dionisio Santiago, Abaya, Senga, Abu, and kalimutan ko yung isa. So, grabe, ganun po. Pataas ng pataas, padami ng padami ang pumipirma sa manifesto condemning Senator Rapitol po. Punta naman tayo dito sa isa. Yung manifesto condemning VP Sara. Ang nagbulgar nito, si Sas Sasut. Sabi niya sa kanyang post na, tinitignan ko dito sa post niya, may kumakalat, sabi niya may kumakalat sa PMA chat group na draft manifesto, yun nga, para ikondena si VP Sara. Tinitignan ko dito sa post ni Okay, ito na.
2 days ago, a draft manifesto is circulating in a PMA chat group. Excuse me. The manifesto is about condemning VP Sara's silence on South China Sea issue. This manifesto came out after the Tulfo manifesto came out, the one condemning how Tulfo berated a soldier in his show. It seems like no one is signing the manifesto against VP Sara. Mag 2 days na po yung draft manifesto na yon. Hanggang ngayon, wala pa ring balita. Kung may pumirma man, baka kakaunti. Kasi hindi pa inilalabas eh. Kaya dito sa mga comments, binasa ko yung mga comments dito. Ha ha ha, sabi niya guardians will always protect their kind skin and also stand by their brother in arms. In the case of the BP, sister in arms. Bakit? Reserve Colonel si BP Sara. Kompleto ng schooling yan. Talagang full-fledged colonel. And PMAers are intelligent enough to know the BP has no right to speak about foreign policy. Bonget has the sole right to it, and the BP is a good soldier, not to steal the thunder from her commander-in-chief. Ilan kaya ang pumirma laban sa pabibong ugok na Tulfo? As of now, tatanong ako sa mga PMAers na kaibigan ko, wala pa daw eh. A draft letter or manifesto without a signature is a trash paper, period. Strategy ni Putol, Tamba at Unanay para ma-divert ang serious issues circulating right now. Ito pa, most PMAers have brains. Hindi lang most, lahat. Except si yung isa, hindi ko na lang banggitin. Palaging kontrabida. So, yes, because PMAers are aware of the Constitution, which clearly states that the President is the chief architect of our foreign policy. Isa na lang, why would people sign against VP Sara when they know it's the responsibility of the President, the Senate, and the Congress? Why throw their baggage to others that have no claim nor obligation to it? VP Sara is doing all her responsibilities both as VP and DepEd Secretary. So, yan po ang mga kaganapan sa dalawang manifesto. Ang isa, condemning Rapi Tulfo, padami ng padami ang pumipirma, everyday nadadagdagan. Ulitin ko, ang pinaka na pumirma doon para sa akin si Mayor General Benji Magalong, 5 AFP Chief of Staff, 1 PNP Chief, 1 Coast Guard Admiral. The other one, 0. Ano ngayon? Sinong napahiya? Alam nyo na. Siguro baka na rin ni Senador Rapi Tulfo kasi isip-isip nila kampo niya sa kampo ni Senador Rapi Tulfo bakit ako lang may ganito, dapat itong si Sara Duterte din kasi kaming dalawa yung mga naghahabulan sa ginagawa ng presidential survey na para nangunguna yata si Senador Rapi Tulfo, pero sa ngayon ay baka talagang nasa na ito, pinakababa na ito dahil nga lumabas na itong issue na ito at noon pa naman alam naman ng ating mga kababayan, marami na rin naman talagang nagpahayag nag-withdraw na sila ng suporta kay Senador Rapi Tulfo dahil nga nakakabahala pag ito'y nagiging presidente. Lahat ng mga kalalakihan ay talagang pag sinabi mo sa isang babae na sige, pakasalan kita bukas, kailangan mo nang pakasalan yan kasi pag hindi mo pakasalan yan, pag naging presidente si Rapi Tulfo, yari ka, talagang mumurahin ka ng mumurahin, kakasuhan ka pa.
Yun na nga ano ha, kayo na lang yung bahalang umusga. Talagang mabigat itong kakarapin na problema nitong si Senador Rapi Tulfo. Baka atras na rin ito sa pagtakbo no, ng pagka-presidente. Pero baka magpaano lang din ito, magpalamig lang ito. Pag medyo hindi na maingay itong issue na ito, babalik na naman ano. Ganun naman talaga itong mga politiko na ito. Yun ang ano, andito lang muna ano, at bago tayo magtatapos, ay mag-shoutout muna tayo ha. Shoutout kay Ma'am Berje Berhalidios ng Pulilan, Bulacan. Napansin na rin ni Ma'am Berje na itong si Senador Rapi Tulfo daw ay talagang masyado na ring yumabang nung nagiging senador. Mas ano pa, mas lalo pa siyang ano, lalo pang nang babastos ng ating mga kapulisan at mga kasundalo. Kasi kahit sino, kahit ordinary yung tao, talagang halos hindi makapagsalita pag si Senador Rapi Tulfo na yung kaharap mo. At shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Shoutout kay Juini Apurbo pala, sorry. Juni Apurbo. Shoutout rin kay Chupilo Sagarino. Shoutout kay Jerry. Kay Diego Birone, shoutout. Kay City Celia Baguan. Kay Trabador Mix Vlog, shoutout. Kay Idisa Borby, shoutout sa iyo idol. Iba Diyoso, shoutout ha. Aga naman daw ng pangampanya. Hindi pangangampanya yan, talaga pinapakita lang ano ha, ng mga general, na yung mga retiradong general na hindi dapat ginawa ni Senador Rapi Tulfo yung pambabastos, yung pang-insulto sa ating mga kapulisan at mga kasundaluhan. Kasi nga hindi naman maganda. Kasi nga itong mga ito ay sila yung mga nagbabantay no sa ating bansa para magkaroon ng katahimikan. Paano pag wala sila? Ang daming kriminal. Ang daming terorista. Yun ang ano, dito lang muna at once again. This is Ronde TV mo. Ingat lahat. God bless bawat isa sa atin.